Welcome to my channel, Atibain Confession. Nahulog ako sa bisig ng aking biyanan. Bilisan niyo po tay, baka po dumating si Rodel, maabutan tayo. Huwag kang mag-alala Rika, madali lang to, dahil ang sarap mo talaga. At biglang dumating ang asawa ko, sa kaligitnaan nag-aming seremonya. From sender, Rika, nagkakilala kami ni Robert sa Cavite, sa isang company. Naging malapit kaming magkaibigan hanggang sa magka-partner. Sa jugjugan na walang relasyon, magaling si Robert sa kama, kuha niya ang mga kiliti ko. At sobra naman akong nag-i-enjoy sa kanya. Hanggang sa isang araw, nalaman ko na buntis ako, kaya sinabi ko ito kay Robert. Huwag kang mag-alala Rika, papanagutan kita. Matagal na rin naman tayong magkakilala. Para na nga tayong mag-asawa, kahit wala naman tayong relasyon, papakasalan kita, para hindi ka naman maging disgrasyadang babae. Sa totoo lang, wala akong balak mag-asawa, pero no choice na ako kaya napilitan na akong magpakasal. Para walang masabi ang pamilya ko, naging maayos naman ang pagsasama namin. Dito kami tumira sa bahay ng aking mga magulang. Ang ayoko lang sa kanya, ang palagi niyang pag-iinom dahil dito, na mild stroke ang asawa ko dahil tumaas sobra ang kanyang BP. Dahil hindi siya makapagtrabaho, ako muna. At ang tatay ng asawa ko ay nagpapadala naman ng panggastos niya. Lalo na sa therapy mats 1 taon, naging maayos na ang asawa ko at mapagdesisyonan niya na umuwi na lang kami ng Nueva Vizcaya. Sa probinsya nila, nag-iisa na lang kasi ang papa niya sa bahay para na rin makasimoy ng sariwang hangin. Hindi naman ako humadlang sa kagustuhan ng asawa ko, kaya nagpaalam ako sa aking pamilya na uuwi kami ng probinsya. Pagdating namin sa bahay nila, sinalubong agad kami ng aking biyanan. Aba Robert, dumating na pala kayo. Napakaganda pala ng asawa mo sa personal at ang gwapo ng aking apo. Mano po, Papa, anak magmano ka sa lolo mo. Magandang araw po. Maraming salamat po sa papuri. Sa unang tingin, hindi ko masasabing tatay siya ng asawa ko. Dahil matikas, malaki katawan at gwapo. Hindi rin maputi ang kanyang mga buhok sa edad na 50 anyos. Matalim ang tingin sa akin ni Papa. Hindi ko alam kung mahihiya ba ako or maiilang, pero may kakaiba sa tingin na yon. Hindi ko lang mawari kung ano. Nag-usap ang mag-ama sa labas at kami ng anak ko at pumasok na sa aming kwarto para magpahinga dahil sa pagod. Madali akong nakatulog paggising ko umaga na. Pagpunta ko sa kusina para maghanda ng agahan, nagulat ako dahil nakapaghanda na si Papa. O Rika, gising ka na pala, halika na at kumain ka na. Hindi pa ba gising ang mag-ama mo? Dito sa probinsya, maaga talaga akong nagigising dahil maaga akong napunta sa bukid. Wika ni Papa. Ganun po ba Papa? Sige po sasamahan ko na po kayong kumain. Umupo ako sa mesa at nag-umpisa ng kumain. Kasabay ang aking biyanan. Masayang kausap si Papa, napapasaya niya ako. At bigla niyang hinawakan ang aking kamay at sabi, "Alam mo Rika, napakaganda mo. Swerte ang anak ko sa'yo." Nag-usap kami ng anak ko kagabi at sinabi niya ang problema niyong dalawa sa kama. Hindi ako nakapagsalita at napatungo na lamang ako dahil nga sa wala nang ganap sa amin. Dahil sa sitwasyon ng aking asawa, tumayo si Papa, lumapit sa akin at hinaplos ang aking likuran na parang nagsasabi na, "Andito lang ako. Kung kailangan mo nang magpapainit sa'yo, nagpigil ako ng hininga." Pero alam ko na parang may mali dahil sa tuksong parating na kailangan kong iwasan. Pagkatapos ko mag-almusal, umalis na si Papa, binilin niya na, pasunurin ko ang asawa ko para maturuan niya kung anong dapat gawin sa bukid. Kaya naman iyon ang ginawa ko. Lumipas ang mga araw, naging busy si Papa at ang aking asawa sa bukid. Naiiwan kami ng anak ko sa bahay. Isang araw paggising ko ng umaga, wala na ang aking asawa. Maaga itong pumunta ng bukid para mag-abono. Pagpunta ko ng CR, nagulat ako. Tumambad sa harapan ko ang kabuuan ng pagkatao ni Papa. Kahit ilang second lang iyon, ay nakita ko talaga. Hindi ko alam kung bakit hindi siya nag-lock ng pinto, parang sinadya niya talaga. May pumasok sa katawan ko na hindi ko maintindihan. Napalunok na lamang ako at dinaan ko sa pag-inom ng kape at pagkain ng pandesal. Paglabas ni Papa, wika niya, "Rika, nakita mo na ang alaga ko. Malusog pa rin, di ba? Sorry kung hindi ko na-lock ang pinto." Sagot ko, "Okay lang po Papa." Lumapit si Papa sa aking tabi. Naamoy ko ang mabango niyang katawan habang nakatakip lang siya ng towel. Sabay bulong niya sa aking taenga. Naramdam ko ang init ng kanyang hininga at ang bango ng kanyang bibig. Wika niya, "Dart Rika, huwag mong pigilan ang iyong sarili. Babae ka. Alam ko na kailangan mo rin ng haplos ng lalaki. Alam ko na hindi na yon maibibigay ng aking anak." Napalunok ako, hindi ako nakaimik.
Inilagay niya ang kanyang kamay sa aking hita. Ako noon ay nakasuot lamang ng short na maiksi. Hinahaplos niya ito at parang nawawalan na ako ng hininga. Dahil sa totoo lang ibang pakiramdam na ang nararamdaman ko, unti-unti niyang ginapang ang kanyang kamay na punta na ito sa aking likod. At halatang pinaiinit ako. Papa, baka po dumating si Robert. Malaking gulo po. Pag nagkataon. Mamaya pa yon matatapos, Rika? Nakatatlo na tayo? Wala pa rin yon? Ayaw mo ba ang ginagawa ko sa'yo? Kung ayaw mo, titigil ako. Wika ni Papa. Sagot ko, hindi naman po Papa. Nabubuhay nga po ang natutulog kong init. Mukhang magigising na po Papa. Unti-unting lumapat ang palad niya sa dalawang bundok ko at kahit kamay pa lang ay ramdam ko na ang kuryente sa aking katawan. Mabilis niya itong tinikman. Habang isang kamay niya ay pumarada sa aking pechay, labas-pasok doon ang malikot ng hibla ng kanyang kamay. Wala na. Nahanap na niya ang lihim ng aking kiliti. Pumuwesto siya sa ilalim ng mesa para mamukbang niya ng mabuti si Pechay ay grabe. Parang batang-bata pang makikipaglaban, walang sinabi kay Robert. Kaya nawala na ako sa aking sarili. At tuluyan na ang nangyari ang hindi dapat. Hindi ko na naisip ang asawa ko sa pagkakataon na iyon dahil sa sobrang lamig na ng aking katawan. Ngayon lang ulit sumiklab ang init, kaya naging madalas ang aming paglalaro ng apoy ni Papa sa lahat ng buong bahagi ng bahay. Ngayon, hindi ko na hinahanap ang pagkukulang ni Robert dahil ibinibigay naman ng kanyang ama ang pagkukulang niya at sobra-sobra pa ito. Hindi ko na nga namalayan na mas hinahanap-hanap ko na si Papa. At sa tuwing natutulog na si Abner sa gabi, bumabangon ako at lumilipat ako sa kwarto ni Papa at ginigising ko siya para maglaro kami. Wala din naman akong masabi kay Papa dahil palagi siyang game, kahit anong oras, kahit anong araw. Wala man lang akong nararamdaman na guilty. Ewan ko kung bakit, basta ang alam ko, masaya ako sa ginagawa ko, pakiramdam ko, kumpleto ang pagkababae ko. Mahal ko naman ang asawa ko, pero kailangan ko rin na maging babae sa tuwing tinatawag ako ng init. Hanggang ngayon, hindi pa rin kami natigil ni Papa maglaro ng apoy. Wala pa rin kaalam-alam si Robert. Ang pinapangamba ko lang, baka lumakas ang apoy at tuluyan na akong matupok nito. Hindi ko na rin kasi alam kung paano mapipigilan pa ang aking sarili. Nakatira lang kami sa iisang bahay na araw-araw nagkakasama at nagkikita. Sana lang, hindi kami mahuli ni Robert.